Good morning! Welcome back to Via Crucis Vlog coverage dito sa Governor Hills. Mahina lang boses ko. Mag-i-intro lang ako. So, ito ang aming day 10 na Via Crucis. At dito naman kami sa Phase 4 ng Governor Hills. Ayan, katatapos lang ng piyesta kahapon ng March 19. At kinabukasan nga ito na mag-Via Crucis na kami. Mga pagod at mga puyat kaming lahat. Pero tuloy pa rin kami sa aming misyon at para kay Lord. So ito na, nagsisimula na. So nag-intro lang ako before kasi nakalimutan ko mag-intro kanina. Ito na, i-coverage ulit natin ang ating moment dito sa Phase 4. So stay tuned lang! Tipon dito ngayon upang pagnilaya ng iyong misteryong Pampaskwa, pagkalooban mo kaming lahat ng biyaya na kasuklaman ng kasalanan, tulad ng iyong ginawa at gugulin ng aming buhay para sa aming kapwa ayon sa iyong halimbawa. Sa gayon, kami ay maaaring makibahagi hindi lamang sa iyong paghihirap, kundi maging sa iyo rin muling pagkabuhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Unang istasyon, ang huling hapunan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat Sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang isang daigdigan. Pulupot. Kapulupot, no? Tapos na kami sa first station. Punta na kami ngayon sa second station. Ayan. May mga kasama natin. Sila Mami, Naomi, mga nag sa piyastahan. Ito na pala. Ikalawang istasyon, ang pagdurusa ni Jesus sa halamanan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, gaya ng kanyang kinaugalian, umalis. Dating dooy, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol na bato, saka lumuhod at nanalangin. Ama, wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito, gayon may hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya sa pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tukso ay isang pangaakit ng Diyos ay nakaranas ng tukso habang siya ay nasa halamanan ng Getsemani. Panalangin sa Ama ang kanyang naging sandata upang hindi siya madaig ng tukso. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pagpili sa kabutihan at tuluyang pagtalikod sa tukso. Ito ay nangangailangan ng maigting na sakripisyo kagaya ng ipinakita ni Jesus sa kanyang panalangin sa halamanan. Tigib ng hapis, pananalangin ng buong taimtim, tumulo ang pawis sa lupa na animoy malalaking patak ng dugo. Ang tanging naging lakas niya ay ang kanyang matibay na hangarin, siparin ang kalooban ng Ama, maging anuman ang kapalit. Tayo, ilan sa atin ang naniniwala sa panalangin bilang sandata laban sa tukso sa ating buhay. Sapat na ba ang pagbanggit ng iba't ibang uri ng panalangin, gaya ng Ama namin at iba pang uri ng dasal? Sa bawat pag-usal ng panalangin, naroon dapat ang ating kamalayan na tayo ay nakikipag-usap sa Diyos na may kaakibat na responsibilidad na mabantayan ang ating mga gawang pananampalatayang may gawa. Pananalangin may kalakip na sakripisyo, handang talikuran ng tukso para sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa upang mapatatag ang pananampalataya, ang pagtitiwala sa Diyos at sa isa't isa.
morning. Sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag. Papunta na kami sa third station. Dito sa phase 4. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nabubuhat sa buong Diyos ng liwanag sa tiyagayo'y haningan na. Ng Sanhedrin. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng mahal na krus at muling pagkabuhay, ligtas mo ang sandaigdigan. Dote sa harap ng kabulungan at tinanong si Jesus, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Kaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat at makikita ninyo siya'y dumarating nasa alapaap ng langit. Winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan. Kinaumagahan nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panahon natin ngayon, namamangapag ang kultura ng paghusga. Marami ang hinuhusgaan ng lipunan dahil hindi sila sumusunod sa kung ano ang nakasanayan na. Marami sa mga hinuhusgaan ang walang lakas ng loob ng mga katwiran o wala man lang nangangatwiran para sa kanila. Higit pa rito, tayo ay nanghusga sa mga iba. Nanghusga tayo ng iba ayon sa panlabas na anyo, kulay at balat, sa antas na pag-aralan, sa katayuan sa buhay, sa pananamit, sa pananalita at marami pang iba. Mahilig tayong makinig sa mga chismis at madali rin tayong manghusga ayon sa ating mga naririnig. Naway mamulat tayo sa katotohanan kahit na may pagkakaiba man sa ilang mga bagay, tayo'y pare-pareho sa harapan ng Diyos. Naway makita natin ang ating mga kapwa, si Kristo, na hinuhusgahan din noong kanyang kapanahunan. Sa pagtingin nang may pagkapantay-pantay, napatitibay natin ang ating tiwala sa Diyos at sa isa't isa. Kami nga po ay madalas ding mahusga ng ibang tao. Naway matuto kami sa inyong lumawa, napakikisalamuhan ng walang pinipili, nagsisilbi at pagmamahal ng walang sukatan. Naway makita ka namin sa bawat taong hinuhusgahan sa lipunan. Ang magkaroon ng lakas na baguhin ang kultura ng panghuhusga sa aming mga mamunting paraan. Pag-ibayuhin mo po ang diwa ng pagkakapantay-pantay sa aming lahat upang makamatan namin hindi lamang ang aming sarili at pamilya, kundi gayon din ang buong parokya, tungo sa ikakatibay ng aming pananampalataya, ng tiwala sa iyo at sa isa't isa. Amen. Bahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan na po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para na sa una-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Patawad, Panginoon, patawad.
Pupunta na kami ngayon sa Fort Station. Ayan. Station. Punta na kami ng Fort Station. At alam ko, kilala ko kung sino yung Fort Station. Yan na, Fort Station. Kila brother. Ready na si brother Alex. Ayan na, papunta na kami kay brother Alex. At ang nabugin wow, ganda ng altar ni brother. Oo, wow. Yes, wow. Tsaka yung pampasahin. Opo. Good morning, brother. Lingkutin niya si Father da. Ay, si Pap Brother. Di ba sabi? Di ba nakamo siya? Kaya nga eh. Sa buong Diyos na liwanag, sa tiyagayang maninganag. Ikaapat na istasyon, ang paghampas at pagpuputong ng korona. Sinasambakan namin at pinasasalamatan ang Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus. At ipinahagupit sa Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhod at alati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang koronang tinig ang ginamit ng mga kawal upang siya ay laitin. Ipinutong sa kanya ang tinig na simbolo ng kahihiyan at sakit sa halip na isang tunay na koronang simbolo ng karangalan at kaluwalhatian. Napagtagumpayan na ni Jesus ang pagdurusa at sakit na idinulot ng koronang tinig. Subalit sa tuwing tayo ay nagkakasala, ay muli nating ibinabalik at sinasariwa ang sugat, ang sakit na dulot ng pangyayaring ito sa ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng ating ginagawa sa pang-araw-araw na buhay na hindi kaaya-aya sa Diyos ay maituturing ng mga hampas at tinik na nagpapasariwa sa kanyang mga sugat. Anumang ginagawa nating masama laban sa ating kapwa ay ginagawa na rin natin sa ating Panginoong Jesus. Ang kawalan ng malasakit, ang pagbubulag-bulagan natin sa katotohanan, ang panghuhusga natin sa iba, at ang pagsasalita natin ng masasakit at mga kasinungalingan, at marami pang uri ng pagkakasala ay patuloy na nagdudulot ng sakit sa ating kapwa. Bilang isang sambayanan ng Diyos, tayo ngayon ay tinatawag upang magkaisang labanan ang anumang bagay na makapagdudulot ng sakit at pagdurusa sa ating Panginoon at sa isa't isa. Magtiwala tayo na laging naririyan ang Panginoon, nagmamahal at pumapawi sa anumang hirap at sakit na ating nararanasan sa bawat araw ng ating buhay. Sa pamamagitan ng ating sama-samang panalangin at pagtutulungan, madarama natin ang gabay ng Diyos tao sa ating pamilya at sa buong sambayanan.
Panalangin, Panginoon, at ngayon sa sulso ng iyong mga kaaway ang malaking puluto, kaya ninais nila ikay ipatay. Hindi naisip ni Pilato na mahalaga ang panindigan at karunungan at ipagtanggol ang iyong pagiging walang sala. Binagbat nila ang sugat ang iyong katawan at pinutuan na naging buo ng koronang tinik at pag-aling pusta. Hindi ka kailangan tumaing at itinis mo ang lahat ng iyo. Walang imig tulad maraming simpleng tao pinagsasamantalahan. Pinakakit ng mga halangang kalooban. Habang maraming sa amin ang nabulan-bulanan, sa harap ng walang kakundangan maglabastangan sa katanungan. Naway gawin mo ang aming puso ko, magkaroon kami ng lakas na loob, na labanan ang mga walang katanungan, aming naranasan sa araw-araw. Huwag nawa kami maging instrumento ng patalipusta sa aming kapwa. Sa halip, bigyan mo kami ng tapang na maging tagapagtanggol ng mga nakakit. Kahit sa mga maliit na pagmamahal. Maging sandata nawa namin ang iyong ebanghelyo upang manahil ang katotohanan at katarungan sa aming sabayanan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Katawaran na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, nagpasawala hanggan. Amen. Patawad, Panginoon, patawad. Ito na kami sa pang 5th station. Pang 5 station na kami dito sa phase 4. Jesus ang kanyang krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, iniligtas sa buhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, at matapos putiin, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkakasala. O krus ng aming mga kahinaan, ng aming karuptukan, ng aming pagkabigo at mga kasamaan. Hanggang sa mga araw na ito, pasa ng bawat isa ng mga walang malay na kalalakihan, kababaihan, at kabataan ng krus ng mga pagkakamali. Kasakiman, kahalayan, pagmamataas at marami pang uri ng kasalanan. May kanya-kanya tayong krus na dinadala. Kahirapan at pinansyal, mga problema sa pamilya, pisikal at emosyonal na karamdaman. Sa malunggo at dulot ng hindi pagtanggap ng iba pang mga alalahanin. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, habang sumusuray ang hakbang ni Jesus patungo sa Kalbaryo, halos madurog si Jesus sa bigat ng krus na kanyang pasan-pasan. Higit pa marahil na puspos si Jesus sa panunuya at panlilibak ng mga tao na para bagang siya ay isang kriminal. Halos higupo ng pagod dahil sa kawalan ng tulog sa magdamag at pagpapahirap na kanyang dinanas. Si Jesus ay nalugmok sa bigat ng krus at pag-aalipusta na kanyang dinanas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Mahirap ang buhay. Marami tayong naririnig sa balita ng mga taong sumusuko na dahil sa hirap ng buhay. Maaaring nararanasan din natin ang ganito. At dahil sa ganitong sitwasyon, ay nasasambit natin, Panginoon, bakit ako pa? Malaking katanungan kung bakit pinababayaan ng Panginoon na makaranas tayo ng kahirapan. Mahirap isipin, nahahayaan tayong makaranas ng kahirapan ng Diyos ng pag-ibig. Sa panahon ng kahirapan, madalas nating nakalimutan ang pangakong binitawan ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan, lalo na sa oras ng paghipitan. Matuto tayong tumayo muli mula sa pagkakalugmok. Punta na kami sa Station 7. Mapalad ang
pusong Tumutulo yung sipon matapat ko. ng salita nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag sa tiyagayaning ganap. Bigla akong silipon. Ayan, oh. Ha? Tinulungan ni Simon si Jesus sa pagpasa ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, niligtas ang kabuhay, niligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pinilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus na Jesus, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa nakakapit ay hindi sa karaniwang Diyos. Ramdam mo ang tigas ng kahoy at bigat nito sa hinihiniwa sa iyong balikat at kalangkong dahilan upang ikaw ay magtupay-pay sa iyong paglalakad. Ang pagtugon ni Simon sa pasaning ang iyong krus ay pagtugon na may kaakibat na pagbabago sa iyong buhay. Pagbabago na may kasamang sakripisyo mula sa pagiging makasarili. Ay, maingay. May gumagawa. Sa buong Diyos ng liwanag Ayaw nga pala. sa tiyagayaning Papunta na kami sa pang-8 station. sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat. Pang-8 station na kami. Sa buong Diyos ng liwanag sa tiyagayaning ganap. Mapalad ang naging anak sa tiyagayaning ganap. Kawalong istasyon, nasalubong ni Jesus ang kababaihan Kawalong ng istasyon Jerusalem. tayo. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa dahil sa Kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May test. Nalalaman ito patamis to. Ang pagkahabag. Tawad po. Ang pagkahabag ay isang kakanyahang pantao at marahil ay higit pa. Bilang isang bayan ng Diyos, nandoon ang ating pagkahabag sa ating kapwang nangangailangan ng tulong at kalinga. Ito yung basketball court ng Phase 4. Ganda ng Phase 4, oh. Ano yan? Ano yan? Bunga ng kinakain? Sa tiyagayaning anak. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat. May halaman pala dito, oh. Ng salitang nagbubuhat. For sale to? Sa buong Diyos ng liwanag sa tiyagayaning
Gethsemane. Ay, Garden ng Gethsemane. Gethsemane. Ito te? Kanino to? Ay! Garden ng Gethsemane. Pwede pa masok? Nag-vlog ako. Ay, ito daw ang Garden ng Gethsemane. Dito sa Phase 4. Sabi ni Ate Cecil. Oh, ang ganda! Ang may-ari nito ay choir. Binibenta. Ang daming halaman, no? Ito pala yung garden ng garden ng Gethsemane. Ang dami, no? Ang gaganda ng mga halaman pala, oh. Ayan. Ito na ang station of the Cross 9 station. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungok, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nilay. Si Jesus na gumawa ng kabutihan, nagpagaling ng may sakit, nagturo ng magpapapatawad at hinatulan ng kamatayan. Ang mga kamay at ang mga paa mong nagdala sa maraming bayan upang maghatid ng mabuting balita. Maraming bayan ngayon na di maigalaw. Hinamon ka ng mga kaaway. Dadaan pang truck, oy. Bumaba sa cross, subalit binupinansin ang kanilang panunukso. At sa halip ay hiningi mo sila sa tawad sa Ama. Pangangahanga ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Ginawa mo ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal sa ating natatlong ito. Kaya ba nating magsakripisyo para sa kabutihan ng iba? Kaya ba nating maglaan ng dekalidad na panahon para sa ating pamilya, sa ating mga trabaho, at higit pa sa Panginoon? Kaya ba nating ipagdasal ang mga taong nagiging dahilan ng ating mga pagdurusa? Handa ba tayong magpatawad para sa diwa ng tunay na pagmamahal? May adik-adik na. Sinisipan kasi ako. Papunta na kami sa station of 10th station. Ano tayo sa pang 10th station. Ate, good morning. Michelle lang Rosalinda. Ika-10 istasyon ang nagtitikang magnanakaw. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin. Ikaw ang may na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matuwid lang ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tawag sa Kanya. Siya ang ating kaibigang tunay na nakikinig at gumagabay sa atin na kahit kailan hindi tayo binibigo at pinababayaan. Ang lahat ng ating takot, pangamba, sakit, dalhin sa pagagaanin basta't tayo manalig, manatili at magtiwala sa Kanyang paanyaya. Ngayon, isasama kita sa paraiso. Ito ang pangako ng Panginoong Hesus sa atin. Kung tayong lahat ay matututong magpatawad, mahalin ang mga kaaway at ipagdasal ang mga humuhusga sa atin. Taliwas sa nakasanayang kultura ng mundo ang paghihiganti. Inaanyayahan tayo na laging magmahalan sa ating sanlibutan, nakikinig at gumagabay sa atin.
sapat na upang kami ay maligtas. Puspos ng katapatan at pagsabisi ang nagtitigang makasalanan sa harap ng marami. Puno-puno ng pananampalataya at pagtitiwala ang kanyang mga sinanga sa iyo. Naniniwala siya sa iyong kaharian at hindi mo siya binigo. Madalas na kami ay makatagpo ng mga taong nagkakamali at nagnanais sa bagong buhay. Panginoon, ipaintulot mo kami ay maging bukas sa kanila, katulad mo sa nagtitikang magnanakaw. Sa ganitong paraan, kami ay papanaw sa mundo. Ang ganda ng bahay niya, napapalibutan na ng mga... At ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena nang makita ni Jesus ang kanyang ina. At ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Ang pagiging ina ay walang hanggang responsibilidad. Ang unang nagpadama sa atin ng pagmamahal at pag-aaruga ng Diyos. Wala na yatang kasing sakit para sa isang ina, kundi ang makita nag-iisang anak na nagdurusa at lubhang nahihirapan. Naway ating lingunin ang mabubuting sakripisyo ng ating mga magulang. Tumanaw tayo ng utang na loob, maging mapagkumbaba, mapagpasakop, at mapagmahal sa ating ina't ama, na siyang umapahid sa bawat luha ng ating mga mata. Mula sa pagkasanggol hanggang sa dako paroon ng kanilang buhay, ay nanatili silang mga taga-subaybay. Anong uri ng sakit kaya ang pumipiga sa puso ni Maria? Ang kanyang anak na inalagaan niya, pinalapit, hinubog, ngayon ay nakabayubay sa krus. Duguan, mahinang-mahina na, at higit sa lahat, nahihingalo na. Gaano kasakit ang damdamin ng isang ina habang nakikita niya ang kanyang bugtong na anak ay nagdudurusa. At pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa magitan ng pagkabuhay, niligtas mo ang sandaigdigan. Haluhod. Pagbasa ng mag-iikang 12 na tanghali, nagdilim sa buong lupain at nawalan ng liwanag ang araw hanggang sa 3 ng hapon. Sinabi ni Jesus, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniin sa kanyang bibig. Nang masiksik ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Na siyang nauuhaw sa atin sa mga pagkakataong tayo ay nakakalimot sa Kanya dahil makamundong bagay. Tayo nagiging madamot, may mga pagkakataong hindi tayo tumutugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Sa mga bagong teknolohiya ngayon ay nakauubos ng madaming oras ng karamihan sa atin kaysa sa ating paglilingkod sa Kanya. At ang ating kapwa, gawin nawa namin itong hamon para Si Jesus ay inilibing. Sinasambakan namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamulan, niligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa. Bago magtakip siling, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Inuutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at pinalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, ginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato saka umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinasambakan namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Napuno sa muling pagkabuhay, niligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa. Makaraan ng araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria.
Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang muka ay nakasisilaw na parang kidlat at kasing puti ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya." Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi ni Jesus, masama daw po ang magsinungaling. Kasi pag nagsisinungaling tayo, tayo ay Ikaw na, mas. Ako na po? Ibless mo nga ako. Damihan naman. Kailan yun? Tapos ang ating kainan na. Sa bahay. Diba? Ulang sa likuan. Puto. Na ito yung pagkain namin, pizza, saka puto. Kinain ko na yung puto. Tapos meron kaming, munggong gulay. Parang siya, sarap. At ito, ano ba to? Pansit. Daling ko na lang ito sa bahay. Hindi ko ito makakain. Saka itong Sprite, water, pizza. Ayan. So, dito kami kumakain. Sis Joy, Sis Lou, Sis Rochi. Ayan. Kainan na after misa. Ito yung last day namin ng mga lay minister, si Brother Tony. Kasi yung last namin sa Friday, si Father Paul na. Kainan na, kainan na.